Magandang araw mga kafili! Alam niyo ba kung ano ang mga hakbang sa pagsulat? Kung hindi pa, ay ating aalamin ngayon. Ang pagsulat ay isang proseso na kailangan ng mga hakbang upang magkaroon ng maayos at organisadong teksto. Narito ang ilang mga hakbang na karaniwang sinusunod sa pagsulat. Una, ang pagpili ng paksa. Pumili ng isang paksa o tema na nais mong isulat. Mahalaga na pumili ng isang paksa na interesado ka at may sapat na kaalaman upang mas mapadali ang iyong pagpapahayag ng mga ideya. Pangalawang hakbang ay ang pagpaplano. Magplano ng iyong mga sulatin sa pamamagitan ng pagbuo ng isang outline o balangkas. Isulat ang pangunahing punto o ideya na nais mong talakayin at ang mga detalye o mga argumento na susuporta sa mga ito. Ang pagpaplano ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng organisasyon at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa iyong sulatin. Pangatlong hakbang naman ay ang pagsulat ng unang bersyon. Simulan ang pagsulat ng unang bersyon ng iyong teksto. Huwag masyadong mag-alala sa mga detalye o pagsusuri sa unang hakbang na ito. Layunin mo lamang na may pahayag ang iyong mga ideya at maihanda ang pundasyon ng iyong salatin. Pang-apat na hakbang. Pag-aralan at suriin ang iyong unang bersyon ng teksto. Tignan ang mga posibleng pagkakamali sa gramatika, pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap, at kalinawan ng mga ideya. Maaari mong baguhin o tanggalin ang mga bahagi ng teksto na hindi kailangan o hindi naaangkop. Pang-limang hakbang. Pagrebisa. Basahin muli ang iyong teksto at suriin ang mga aspeto ng pagkakamali na hindi mo napansin sa unang pag-edit. Tiyaking malinaw at lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya at may tamang pagkakabigkas ng mga pangungusap. Ang anim na hakbang, pagwawasto. Kung kinakailangan, gawin ang mga huling pagbabago o pagsasaayos sa iyong teksto. Tiyaking malinis at maayos ang iyong pagsulat bago ito ipresenta o tamahagi sa iba. At ang pangpitong hakbang naman ay ang pagsusuri. Isasagawa ang pagsusuri ng iyong teksto upang masuri ang mga aspeto tulad ng kasalukuyang pagsasalita, estilo, at kahusayan ng mga argumento. Maaaring humingi ka rin ng mga puna o feedback mula sa iba upang makakuha ng iba pang perspektibo at magkaroon ng mga pagkakataong mag-improve ang iyong sulatin. So sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay maaaring magbago o madagdagan depende sa uri ng sulatin o layunin ng pagsusulat. Mahalaga rin na maglaan ng sapat na oras at dedikasyon sa bawat hakbang upang makabuo ng isang mahusay na sulatin. At yun lamang aming mga kafili. Maraming salamat sa panonood!